Alamin natin ang lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula kay April Linerio. Live mula sa Pag-asa DOST para sa Ulat Panahon. Salamat, Atty. Mark. Sa ating balita, it's official mga kababayan. Opisyal na po ang tag-init sa Pilipinas. Ayon sa press release na Pag-asa, ang presensya ng ridge ng high pressure area na umaabot sa Luzon ang naging dahilan na number 1, ang pagpapalit ng ating mga kahanginan from northeasterlies to easterlies at southeasterlies. At number 2, ang unti-unting pagtaas ng temperatura sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dito, ang magiging weather conditions sa Pilipinas sunny. So in short, mainit po ang panahon. Ganun pa man, nandyan pa rin ang posibilidad ng mga pulupulong pagulan at thunderstorms, particular na sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang mga naunang detalye ay mula sa press release na Pag-asa, kaugnay ng termination ng Northeast Monsoon. Sa weekly weather outlook naman ng Pag-asa, inaasahan makakaranas ng kalat-kalat na pagulan ang Eastern Visayas, Northern at Eastern section ng Mindanao by Wednesday or Thursday dahil yan sa papalapit na low pressure area. At dahil sa malayo-layo pa naman ito sa ngayon, patuloy lang ang ating pagmomonitor kaugnay niyang sama ng panahon na yan. Samantala sa magiging lagay ng panahon ngayon hanggang bukas, dahil nga sa ridge of high pressure area na umaabot dito hanggang sa Luzon, ang buong bansa ay makakaranas ng partly cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. At dahil panahon ng tag-init, syempre ang ating mga paalala, Number 1, magdala po ng payong bilang panangga sa init ng araw at possible thunderstorms. Number 2, hanggat maaari iwasang magsuot ng mga dark-colored clothes dahil mas nag-a-absorb ito ng init kesa sa mga light-colored na mga damit. At number 3, ugaling uminom ng tubig para makaiwas sa dehydration. Lunes na naman, tara't ipagpatuloy ang paglilibot sa Pilipinas bilang paghahanda para sa nalalapit na bakasyon at ang ating destination ngayong araw sa Sagada. Tinatawag rin bilang Mountain Provinces Pride, kilala ang Sagada para sa katangi-tangi nitong hanging coffins na matatagpuan sa Lumiang Boreal Cave. Ito ay isang culturally interesting site dahil dito mo makikita ang tradisyon ng paglilibing ng mga igorot sa mahigit 2,000 taon na. Kaya't kung ikay interesadong bumisita dito, siguraduhin magsama ng local tour guide para makumpleto ang iyong adventure ng mga kwentong lokal at kanilang tradisyon. Sa lagay naman ng panahon dyan sa may Sagada, chinek natin ang pinakamalapit na istasyon ng Pag-asa at yan ay sa Baguio City. Ang inaasahang agwat ng temperatura dito ngayong araw ay 14 to 20 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, nabanggit na lugar ay makaranas ng bahagyang maulap na kalangitan. Balik tayo sa ating tour, 5 minutes away mula sa Kuweba ng Lumiang. Itry mong sumigaw at pakinggan ang iyong echo mula sa kanilang Echo Valley. So, in short, ito po ay isang trip na talaga namang kakaiba dahil hindi ka makakakita ng ginto basta-basta at kung saan-saan. Kaya punta na sa Sagada dahil it's more fun in the Philippines. Tuloy lang ang aming pagmomonitor dito mismo sa Pag-asa, kaya para lagi kang updated, follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. Tumutok din sa PTV kada oras para sa aming early updates, hatid sa inyo ng Panahon TV Express. At yun ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa. Para sa Telebisyon ng Bayan, April and Nerio.